Alex Pabella naman 'tong ano niya, 'tong Not topic. gonna work, man. Baka sabihin ng tao na kay Casper sympathy, di ba? Kaya siguro e-ekis natin yan, mga kaombre ko. Yun lang. Si Alex, parang si Alex yan. Si Alex Fabella, mga kaombre ko, sa totoo lang, may alam ako kay Alex eh. Pero, pwede natin, gusto niyo ba pag-usapan? Si Alex. Nilapitan din tayo niyan, oo naman. Kaso, ayoko naman sirain ng diskarte ni parang Alex. Di ba? Parang Alex yan eh. Di ba? Oo. Kaya sa tingin ko, tahimik na lang muna ako kay parang Alex. Kasi, tama lang ho yung ginagawa ni Alex, mga kahombre ko. Mangyayari yan. Pero, hindi, ang hirap din namang masisi ni Alex, mga kahombre ko. Kasi, naghahangad lang yung tao ng kasikatan. Yun lang yun. Bigay nyo na. Ibigay nyo na kay Alex, mga kahombre ko. Diyos ko, kayo naman, no? Ibigay nyo na ho. Nasaan ka ngayon, Idol MG? Naandito ako sa MG's Farm and Villas. Kasi patapos na po ang ating negosyo dito. Malapit na. So, ayan. May nagpapausok. Wait lang. Iikot lang natin ang camera ha para inyong makita. So, ayan ang aking fish pond. Nandito na. Putang ina yung usok ko. Anyway, nandiyan sa banda dyan yung aking crayfish. Ayan, hindi naman lahat sa akin yan, mga kahombre ko. Pero isang hektarya ho ito. Isang hektarya yan. Yan. Itong Airbnb na ito, papaupahan ko yan. Yan. Patapos ng trabaho ito, mga kahombre ko, konti na lang. Yan. Yan ang ano namin ngayon. Yan ang kumbaga pinagkakaabalahan namin. Kasi alam niyo, nakita niyo naman, this past few content, nandito kami. And maraming salamat sa inyo, mga kahombre ko. Last time, nag-i-stack ako nung nag-live ako dito, di ba? Sila yung nagsabi sa akin, actually, yung bayaw ko rin, na Starlink ang gamitin ko na internet. Ayan, naka-Starlink ako, mga kahombre ko. It works. Ayan, ang lakas ko. Ang lakas, di ba? Nasa kawalan ako, mga kahombre ko. But still, di ba? Meron akong Starlink. Malakas ang internet. Okay lang. Di ba? Panalong-panalo. Nagka-crayfish ka rin pala, Idol. Yes. Pero, ang nangyari, ilan yung nabili natin? 3 weeks ago, bumili tayo ng 9, di ba? 9 pieces. So, 3 trio, tas plus, 3, 6, 9, tas dalawang buntis. So, 9 na lang po ang natira ngayon kasi namatay yung 2. So, ngayon, yung isang buntis pa rin. So, ayun, hopefully next week. Bukas pala, boy, bibili na ako nung ganun. Yung paglalagyan ng niya. Kasi baka mamaya Thursday. Yung ganun, yung box, para good. So, bibili na po tayo niyan para kasi manganganak na excited na ako, mga kahombre ko. Pero yung crayfish ko, mga kahombre ko, yung maliliit lang. So yung galing dito sa Philippines. Pero bibili ako ng Australian red claw, mga kahombre ko. Australian red claw crayfish ata ang tawag doon. So anyway, yun ang bibilihin ko, mga kahombre ko. Yung Taburo line na tinatawag para malaki at mas mahal, di ba? Anyway, mga kahombre ko, eto pang malupit, no? Ang misis ko ay nabigyan din ng 1 hektarya lang ng kanyang nanay. Gagawin namin yan bukas. In fact, we'll start on it. Hindi naman we'll start, kumbaga titingnan lang muna namin para kasi lalagyan namin ng 1,000 na kalamansi. So, yun. Dito marami rin ang kalamansi, mga kahombre ko. Nasa 200 na puno. Pero hindi kasi naalagaan kasi nga wala kami dito. So, yeah. Pero ngayon, ilang buwan kami dito. All this time, nandito lang kami, mga kahombre ko. So, most probably, pag mapapanood yung mga content ko, lagi ako nasa bundok, okay? Kasi wala talaga ako sa mansion. Wala ako doon. So, no. Pwede daw ba umupa si Norman sa BLB? Kung kaya mo. Aba, magkano to per night? Sige nga. Hindi, 20. Magkano? 20. Oo, alam din ni Mimgad kasi paulit-ulit na ako nagkikwento. Basag na nga ulo nito sa paulit-ulit ko. 20K to per night, Norman. Kung kaya mo. Utragis ka, mahirap yan. Mabigat-bigat yan. Yun. Ayun, mga kahombre ko, meron din akong tilapia. Ilan na tilapia natin? 400 piraso. 300 to 400 pieces na po yung tilapia namin. Yun. Ayun. Kumbaga, mga kahombre ko, dito,
pag ikaw ay umupa dito, isang gabi, Airbnb, isang gabi, 20,000, tapos pwede kang bumaba, kumuha ka ng tilapia mo, tapos meron magluluto sa'yo ng crayfish. One dish only yon, one try lang. Yan. So, yan yung gusto namin simulan na negosyo. Gustong-gusto na misis ko, so pinagbigyan ko lang. Marami pa naman din akong ginagawa sa buhay ko, but this is one of the best ever that happened to me kasi sobrang Usapang mayaman no. Hindi makaka-relate si Kulaong diyan, yung mga ganyan, usapang farm, usapang Airbnb, usapang merong 200 puno ng kalamansi, nagpaplano ng 1,000 puno ng kalamansi, may tilapia, may crayfish. No, hindi makaka-relate si Kulaong. Bakit? Wala namang alam sa ganyan yun. Astang asyendero, astang mayaman, astang maraming pera, astang maraming lupain, astang may mansyon. Pero wala talaga yun. Hindi makaka-relate si Kulaong sa kung ano man yung buhay na meron si MG. Kasi si Kulaong, alam naman natin, talagang pang ano lang naman yun Talagang pang kasino lang ang buhay niya. Bakit? Wala namang trabaho, walang negosyo. Walang pinagkakakitaan kung hindi OFW. Kaya po ganun lang niya kadaling isugal ang pera kasi hindi naman nga niya pinagpaguran. Konting drama, konting iyak, konting lungkot-lungkutan sa mga OFW na nauuto niya, magpapadalan siya. Pero uubusin lang dun sa craps, sa baccarat, ubusin lang talaga yan sa casino. Ganun lang ang mangyayari kay Kulaong. Repeat and repeat and repeat. Kahit makulong yan ng 10 taon, paglaya niyan, ganyan pa din ang buhay niyan. Casino pa rin, dun pa rin yan. Manloloko pa rin yan. Kasi wala na may ibang hanap buhay nakakatuwa, no? Tangina yung nature, crazy, no? Oo. Eto nga, sila Meme God, mga ka-hombre ko, yung aking mga kasama sa bahay. Nagte-tent sila. It's a good experience. Kita ba dito yung tent mo? Hindi, hindi kita. Nandun ho sa baba yung tent and yun, sobrang ganda mga ka-hombre ko. Marami kaming gulay, no? Meron na yun nga Kaso hindi abot sa baba yung Starlight meron na kaming maraming kangkong, meron kaming maraming talbos ng kamote. Ito nga kanina, nagkumuha kami ng kamote, ilang kamote na yung nakuha namin. Tapos magtatanim na kami ng kamatis, sitaw, okra, at saka ampalaya. So excited ako mga ka-hombre. Alam niyo mga ka-hombre ko, sorry Boy, buksan mo na nga yung ilaw. Eto, tingnan mo kung alin dyan. Sige yan, yung isa. Yun! Oo, di ba? Kaso ko, mga ka-hombre ko, ito na yung problema dito. Maya-maya lang, napakarami ng crickets dito maglili para sa ulo ko. So, pasensya na kayo, ha? Madami na to, mga ka-hombre ko. Pero ito, mga ka-hombre ko, ako, tuwan-tuwa ako. Sobra. Alam nyo, I can give up my city life para lang mamuhay ako forever dito. Sarap Kaso lang ang problema, yung anak ko nag-go-kart. Yung mga anak ko nag-aaral. So, papaano? Di ba? Pero ako, mga ka-hombre ko, I would give up my city life here. The best ever to mga ka-hombre ko. Sobrang ganda ko dito. Ito na din, look at me. Kung makita nyo ng sinimgad ko, pwede ko lang ipakita. Parehas kami, Parehas ko kami na... Oy, hindi na. Thank you. Di ba? Tapos meron pa akong pansit canton. Ikaw, kumain ka na, di ba? Wala ka na, bahala ka. So meron akong pansit canton at syempre meron pa akong itlog. Ay, samahan nyo na ako ng todo, mga ka-hombre ko, di ba? Di ba? Sabi sa'yo Yan na talaga yung buhay, maganda, di ba? Ako, mga ka-hombre ko, to tell you the truth. Ito, totoo. Ako ay tapos na ako, no? Okay, tapos na ako mga ka-hombre ko sa flexing ng napakagandang bahay, ang dami ng sports car. Ayoko na yan mga ka-hombre ko. To tell you the truth, eto ho ang tunay na buhay mga ka-hombre ko. Yung wala lang. Simple, etong damit ko kanina pa tong umaga. Iihan mo sabi, yung damit mo kanina pa rin umaga yan, di ba? I don't care, man. Sobrang saya ko dito sa ganitong klase ng buhay. Hindi ko alam. Kaya nga nanonood ako kagabi doon sa Pinos ni Pugenius. Hindi ko alam mga ka-hombre ko, anong nakakatuwa doon? Yung Pinos ni Pugenius, niyayabang nila yung kwarto nila. Anong nakakayabang ko doon? Hindi na mas maganda dito. Look at this, man. Di ba? Ano yun, man? Anyway, patuloy mo lang ang pagbigay ng awareness at panggatas kay Kulaong. Salamat sa solid content. MGN Chill Time mga ka-hombre. Sabi ni Ken Joramon. Oy, salamat Thank you very much. Ang daming lamok yan, boss. Yes. Legit. Ayan. Eto. Kita nyo ang sugat-sugat sa akin, di ba? Kita nyo? May bubuyo. Oo, may mga bubuyo. Actually, kahapon, ang dami naming honey na nakuha. Ang dami ho naming honey. Akin na, bating niya ako. Tignan nyo tong honey namin, mga ka-hombre ko. Solid to. Talaga solid.
Ay, nangyari siya. Tata. Oh? Oh, kahapon yan mga kahombre ko, yesterday. Oh, di ba? Oh, Pucha, dami. grabe yan. Di ba? That's good life. Para sa akin yan ang good life. Sobrang solid dito mga kahombre ko, promise. Gusto mo ng barbecue, ang sarap ng isaw, sabi ng asawa ko. Wait lang. Ayoko. Thank you. Yan. Yun lang. Yan ang magandang buhay mga kahombre ko. Yan ang tunay. Ay, Alan. Ano ginagawa? Alan. Bukas wag mong kakalimutan yung puno, ha? Yung pinapalipat ko na malaki. Ha? Doon. It's okay. Sige lang. Go. Thank you. Thank you. It's okay. Thank you, ha. Pahinga ka na. Kaso yun nga mga kahombre ko, no? Solid man. Alam niyo yun? Ito ako, sinasabi ko, honey. Ayun nga. Napaka-solid doon ng buhay dito. And, putang katina naman. Pero na-excite ako. Lalo na sa pagtatanim moments. Ayun talaga, naku po, pag nagtatanim ka ng kamatis, talong. Naku, mga kahombre, yan. Papagawa ko dito ng greenhouse. Yung tent, tas meron, tas manok. Manok din. 45 days. Hindi. Huwag tayo sa baboy, mahirap yun. Marereklamo ko ng mga kapitbahay. Mahirap alagaan ng baboy. Yun, ikaw boy, masaya ka ba? Sa totoo lang. Actually, bago experience na lang to. Kasi buhay ko nasa city ako Pasig, taga Pasig to. Shout out kay Mayor Bigo, grabe. Binoto niyo basta kay Mayor Bigo. Solid, no? Lahat ng bumoto hindi ko binagsisin sila. Pati nanay mo, tinanong ko Bigo Soto din siya. Anyway, Boss MG, pwede ba ako mag-apply dyan? Walang yaka, last in. Walang yaka mag-apply ka dito. Ang kinikita mo, Qatar, blah, blah, blah. Hindi ko alam, ano to? QAR, ano ba yan? Riyadh? Ewan ko, ano pa yan dyan? Anyway, thank you sa pinalipad mo, man. Grabe naman to. Diyan ka na lang, OFW. Wala ka naman daw kalabaw, sabi ni Norman. Walang yaka? Wala talaga? Hindi ko na kailangan ng kalabaw. Sa tilapia ako sumasakay kasi laki ng kalabaw. Naisip mo pa yun, malagya ka. Anyway, ang sarap po ng pansit. Ito mga kauro, grabe, solid to. Hiring ka, MG? Hindi ako hiring. Marami na rin akong tao. Eto si MG, na napakayaman, gustong lumebel na yung buhay probinsyang mahirap lang. Yung paggising mo, magkakape ka, nasa harapan ka ng bundok, andyan mga pananim mo. Diba? Bri mo, napakayaman, nakatira sa mansyon, ang gusto, magbuhay probinsya. Si Kulaong, na wala namang mansyon, wala namang kayamanan, pero ang gusto, magbuhay mayaman. Magkaiba, no, kabaliktaran. Ang sarap ng ganyan kasi dun sa sa lugar ng mga tito ko. Meron akong tito sa sa Nueva Ecija, sa Aliaga. Doon walang bundok, talagang kapatagan. Hanggat tanaw mo. Sabi sa akin nga doon Mac, sama ka ba sa sa palayan? Sabi nung kapatid ng tito ko. Sabi ko, sige po, sama ako. Sasakay tayo ng kalabaw, yung may hila-hila, doon daw sasakay. Tapos, dala na ng pampaligo kasi may irrigation daw doon. Dala ng pampaligo, tapos pananghalian, doon na magluluto, doon na lahat, doon na. Di sama naman kami, pati yung mga pinsan ko. Pagdating namin doon, sa kasi parang kalsada yun na rough road. Tapos, lumiko sa palayan mismo, lumusong sa palayan. Yung palayan na na putik-putik pa. Sabi ko, saan po ba tayo pupunta dyan? Sabi, doon sa puno na yon, lagpas ng puno na. Putya, yung puno, parang tingin ko, ang liit ng puno parang ganyan lang kalit yung tinurong puno Ang layo, talagang ang layo pa ng na binagtas doon. Hila-hila kami ng kalabaw doon sa hila-hila. Hanggang makarating kami doon sa sa nila ng palay. Meron na nagtatanim, yung nagaganon, meron na mga manananim, nagtatanim na ng binhi. Tapos doon sa may gilid na parang punong akasya, yun, doon may irrigation nga. Putya, linaw ng tubig.
Hanggang dibdib ko yung tubig noon eh, kaya ang sarap. Tas ang lamig ng tubig, irrigation na napakalinaw. Kitang-kita mo yung mga mga bato sa ilalim. Napakasarap sa pakiramdam pag nasa probinsya. Ah, doon sa amin kasi sa Bulacan, Santa Maria, medyo crowded na saka polluted na rin yung parang marumi na yung ilog doon eh. Kasi sa mga kulungan ng baboy, yung mga nagbababoy sa Parada, San Vicente, Tumana. Pero kung ikaw magawi ka ng mga bustos, yan, medyo malinaw pa tubig diyan. Pande, magawi ka ng DRT lalo, ano pa diyan, may nature experience ka pa diyan. Pero dun sa Santa Maria wala na. Lalo naman dito Cavite. Alam naman natin kung gaano naka-crowded ang Cavite. 'Di ba? Kaya po ang ganda dun sa na 'yon ni MG sa pwesto niya na 'yon. 'Yun ang tunay na kayamanan. 'Yun yung tunay na masasabi mong you're living the life of a luxury. 'Yun. Boss, sana sa Isabela yan, taga Isabela ako, sarap subukan tapang ni Kulaong John Mark. Wala sa Isabela yan, nasa Maynila na yan. Araw-araw kita pinapanood. Thank you po. Ayun. Oy, Glessy Chongson. Hello po. Joke, Kuya Mac, dito lang ako naka-standby. Pinapanood ka yung libo-libong sagingan ni Tyron Vladimir. Saka kay Boss MG, plano pero nagkakatotoo. Di kaya kay Kulao. Bobot Milibiran. Boss, mag-apply sana ako sa Tokyo Kentako na company. Paano ba gagawin? Bobot Milibiran, di ba ikaw yung nagtitinda ng gold kay Kulaong sa Arangke? Di ba ikaw yun? Sarado na po natin 200 likes natin, guys. Ayan, joke. Kuya Mac, pwede arkilahin ni Boss MG si Kulaong para maging kabayo dyan sa farm niya. Tapos, si Casper magpapanggap na aso. Isaya, tandaan niyo po ako, Kuya Mac. Ngayon lang ulit ako nag-comment sa'yo. Every night ka pinapakinggan ng mama ko. Bulag na po kasi eh. We love you po, Kuya Mac. Ay, nako, Isaya, hello sa mami mo. Shoutout po sa inyo, mami ni Isaya, hello po. Tatay Dondon ng Kambal, Boss Mac watching from Kuwait. Ayun. Kuya Tommy Fishing, Kuya Mac, may sipon po ba kayo ngayon? Bakit pangit ba yung audio ko? Wala naman po ako sipon. Pero eto kasi yung gamit kong mic. Simula nung nagloko yung StreamYard, eto na lang yung gamit kong mic. Kaya hindi na ako yung mic talaga, microphone talaga hindi na. Eto na lang ginamit ko. Pangit ba yung audio ko? Parang ngongo. Eto, play pa natin to.